Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. Ito sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. At syempre, papunta tayo ngayon sa Malolos, Bulacan with my assistant. Kunti lang. At si Angel, hi Angel! Angel, and my driver, si Kuya. So, yan, magbablog tayo ng isang business overrun. So, sa lahat ng mga nag-aabang sa atin ng gusto magnegosyo ng overrun items, okay? So, yung naghanap kayo ng supplier and how it is being done. So, yan, i-vlog ko na siya ngayon. Dadayuin natin siya. So, from Bataan to Bulacan. Ma'am, pakisulat nga. Tingnan na rin natin. Vlog na rin natin. Paano ang pagmamanage ng overrun, di ba? So, hindi lang tayo hanap ng supplier. Itatanong din natin, paano ba i-manage, like, yung, ano tawag doon, ma'am? Paglalagay ng pricing, okay? So, yeah, marami tayong itatanong sa ating pupuntahan ngayon sa Malolos, Bulacan. So, ayan, so in 2 hours nandun na tayo. Alright, so pero hindi yan ang topic natin. Marami kasi like kagabi nag-coach ako dalawa, then mga previous coaching natin, online and personal. Maraming nagtatanong sa akin, Doc Di, magiging successful pa ba ako? Yan ang mga tanong nila. Doc Di, matutupad ko pa ba yung mga pangarap ko? Pero like ko sinasabi, bago mo ma-achieve yung higher goals sa buhay mo, o bago mo makamtan, mayakap yung success na tinatawag, may requirements. Lahat naman walang free. Lahat merong anong tawag doon, ma'am Anjanette? May mga requirements, no? May mga requirements. Yeah, bago mo ma-attain ng isang bagay. So, before you achieve success, kailangan may magawin muna tayo. At yun ay dapat may gawin tayo sa sarili natin. So, yung first step on how to achieve success, alright? So, you have to work on yourself first. Yeah. Pagtuunan mo na munang pansin ang sarili mo. Yan muna kasi yung sarili natin yung yun yung gumagawa, di ba? Tayong gumagawa everyday, tayo nagdi-decision, tayo nagpa-prioritize sa mga maraming bagay. So, it's important everyday you work on yourself. Sabi ko sa previous vlog ko, di ba? Meron tayong 3 responsibilities sa sarili natin. And one of that responsibilities is to fill the cup. So, tayo yon. So, you work on yourself first. For the first 6 months siguro ng buhay mo, kailangan mag-focus ka muna dito sa sarili mo. Bago mo masulat yung dissertation mo, thesis mo, yung bago mong business na gagawin, yung bagong investment na pupuntahan mo, o i-open mo, yung mga places that you want to visit and everything that you want to do in your life. So, work on yourself first. Alright, so I think there are 4 steps. Okay, so how are you going to work on yourself? Paano mo ba? When I say work on yourself first, that simply means na improve natin sarili natin. So yung present status mo ngayon, like kung eto ka ngayon, so ila-level up mo yung sarili natin. So that's how you work on yourself. Ibig sabihin, pagtuunan mo ng pansin sa sarili mo, di ba? Marami kasi, we're so busy every day, di ba? Pagising natin, eto na, marami na tayong ginagawa. Nandiyan na yung mga phone calls, work ka na. Kung ikaw naman ay parent, so prepare ka sa bahay and everything. So kung ikaw empleyado, gawaan. So, natapos yung maghapon na hindi mo nabigyan ng attention ng sarili mo. So, you start working on yourself, you start improving yourself by doing this 4 things. Alright. Okay, so first is improve your daily routine. And this is one of the most important things na dapat natin gawin. Improve your routine. Ano ba yung mga routines mo? What is included in your routine? Ano ba yung ginagawa mo? So, routine starts when you wake up. Anong time ka nagigising? Ano yung ginagawa mo pagising mo? What's the first thing na inahawakan mo pagising mo? What's the first thing na ginagawa mo? And how do you work on your first hours office? How do you do or what are the things that you do after work, after office that improve your life? Meron ba tayong ginagawa na something? So you have to improve yourself. Hindi yung everyday na lang nagmamadali ka sa bus, sa jeep, nagmamadali ka kasi late na. Everyday naiwanan mo yung mga major things na kailangan mo sa office mo. Kung ikaw estudyante, everyday naiwanan mo yung assignment mo. Hello? So sa lahat ng mga estudyante, everyday ang dami mong hindi nagagawa. So you have to improve your routine mula sa pagising natin. If there's a need, okay,
if there is a need na mag-adjust ka ng time para hindi ka nagmamadali sa morning, you have to do that. And you can do one of the projects na gusto mong gawin sa buhay mo. Like, let me share. When I wrote my book, How to Embrace Transformation, do you know what time ko po siya sinulat? I wake up at least 30 minutes earlier than my usual time. So, 4:30, 5 a.m., nagsusulat na ako, nagtatype na ako ng 2 to 3 pages. And in 5 weeks, I was able to finish my book. So, you have to improve your routine. Dun yung kasi ang simula eh. Pag hindi mo na-discipline ang sarili mo sa pagising ng maaga, sa paggawa ng mga tasks mo, so you cannot do bigger success. Right? So, second, so, establish your system. Dapat may system tayo. Alam niyo yung mga matatagumpay na mga negosyo, ba't sila nagtatagumpay? Yung mga nakapag-franchise ka, ready for franchise. You know, what is the reason? The reason is, meron silang very well-established na system. Because the system, yun yung blood ng ng business, ng success ng business. So if you want to be successful, if you want to improve yourself, start establishing success. One time nagkukwentuhan kami ni Ma'am Jen. Hi Ma'am Jen. Ma'am Jen Santos, ang aming CPDO. Yan. Napapansin niya kasi makalat daw ang table ko. Hindi, yung vlog room ko. Meron siya tinuro system, sabi niya, Doc, pag kinuha mo isang bagay doon sa lalagyanan, make sure ibalik mo siya doon. Siguro sumasakit mata ni Ma'am Jen sa table ko, doon sa vlog room, pag nakikita niya daw. Ang ibig sabihin, mag-establish tayo ng system. Sa atin mismo, sarili natin. Like, di ba, misan, yung bag nga lang natin, wala tayong system eh. Right now, if I will ask you, nasaan yung coin purse mo? Nasaan yung coin purse mo? Madali ba natin makita? Yung wallet nasaan? Asa yung 20 mo? Yung, di ba? Misan nga, di ba? Pababa na tayo, di ba natin makita yung pamasahe natin? So, kulang tayo ng system. Right? So, including sa work. Pagdating natin, ano ba yung dapat una mong ginagawa? That's system. Saan mo nilalagay yung mga supplies? That's system, di ba? So, yung, kahit nasa bahay, di ba? Yung mga simpleng gamit natin, asa yung mga books mo? That's system. Kaya maraming mga estudyante na nawawala yung Rivalida. Nawawala yung mga libro, Angel, di ba? Hindi makita. Kasi nga, wala tayong system. So, if you want to improve yourself, okay, so one of the things na kailangan mag-establish ka ng system. Saan nilalagay yung mga lilit na bagay? Di ba yung susi, ang tagal mo hinahanap? Di ba? Yung susi, yung lalagay mo ng pera, di mo alam kung paano, di ba? Yung gagawin mo yung the whole day, di mo alam kasi wala kang system. You're not writing it. So, everything starts with a well-established system. So, if you want to improve yourself and if you want to have bigger success in your life, start working on improving your system. Build your system. In yourself, in your work, in your house. So, maglagay tayo ng system. Right? Okay. Third is, okay, so, start improving or building your values. Okay? This is very important because yung values kasi natin, ito yung, minsan diba, ito yung basis ng decision natin. Diba? When you are torn between two things, to decide to turn left or to turn right, to say yes or to say no to the things na the world is offering us. So one of our basis is our values. So it's important for you guys to improve your values. Dapat at any given time, alam mo yung values mo, di ba? So sa mga estudyante, alam mo agad ang values mo na hindi ka maungopya kahit kailan. Di ba? So, meron sana akong joke, kaya lang wag na mahaba eh. Alright, so, improve your values. Ano ba yung mga values? Yung simpleng commitment natin, di ba? Yung commitment mo sa friend mo na pupunta ka with a special occasion. Wala namang reason, hindi ka nagpunta, di ba? Wala namang hadlang, hindi ka nagpunta. That's commitment. Paano mo mapapakita yung commitment mo sa mga business transaction mo? Doon sa maliit na commitment, di mo magawa. Commitment mo sa family, yung task mo sa family. Plato na lang, di mo pa maugasan. Lahat ng may estudyante, di ba? Di ba naalala nyo ba yung kwento, one time I attended the seminar of Francis Kong. Sabi niya, everybody wants to save planet Earth, but nobody wants to wash the dishes, di ba? Bisan ganun eh, commitment natin sa bahay. Yung simpleng task mo, hindi mo magawa. Angel, yung pinagigaan natin, yung mga platon dapat hinugasan, hindi natin magugasan, di ba? Yung commitment mo sa bahay, sa mga working naman, yung commitment mo na dapat ito yung bigay mo sa parents mo, na share mo.
sa expenses, hindi natin magawa, di ba? Yung commitment sa work, na dapat nandun ka na before 7 a.m. because you have a special event, hindi mo siya magawa. So you practice doing your commitment, you practice improving your values. Ano pa po yung mga commitment natin na values natin? Commitment like being hardworking, di ba? Kanina nag-vlog ako bago ako umalis, na-upload siya ngayon. Ako naniniwala, I don't believe in work smarter. I believe in you should work harder. There's no such thing as success na nakuha mo siya, you just work smarter. Ang first requirement for success is hard work talaga, mga kapatid. Hard work talaga. It's not smarter. It's hard work, okay? So you practice working so hard. You practice perfecting your job, your task na ibinigay sa'yo. You practice doing the things na dapat, kung paano ko improve yung assignment ko, yung paano ko improve yung binigay sa akin task ng boss ko. That's hard work. You practice extending time, diba? Hindi yun dapat 5 gano'n na yung daliri mo. Yung pag nag 5:01 parang sasabog ka pag di ka pa nakauwi, diba? Maraming empleyado nagmamadaling mo, pagdating naman sa bahay wala namang ginagawa, diba? Dok, nalit ka na. Hindi, sinasabi ko lang po, you work so hard, okay? You work hard, that's one of your values, and that's one of the many ways to improve yourself, alright? So, and number 4 is, ayun. So, number 4, start working on yourself is personal development, alright? So, don't forget to improve yourself. Because, sabi ko nga, in one of my vlogs, siguro 2 days ago, one of the ways, or one of the instance, why success is being delayed. Di ba minsan nadidelay ang success sa atin? Dapat successful ka na 5 years ago pa eh. Di ba? Dapat doctor na ako 20 years ago pa eh. Kaya lang na-delay. Because we delayed personal development. You delayed yung dapat na nag-i-improve ka. You delayed reading books. You delayed finishing your MA. You delayed finishing your dissertation. You delayed learning that skill. So tayo mismo ang nagdi-delay ng ating success, di ba? Kaya nga ang daming delayed na success eh. Di ba nakita yung iba, dapat nung pa sila successful? Sabi ko nga, do you want to know kung sino yung delayed sa success? Pag umattend ka na reunion, di ba? Nakita mo marami kang classmates, may sasakyan na, manager na, di ba? May mga negosyo na. And then may makikita kang ibang kaklase mo na parang walang nabago sa buhay nila. They delayed their success because they forget personal development. Okay? So, work on your personal development. Ano yung dapat mong i-improve sarili mo? Ano yung dapat mong matutunan? So, find time to read new books, to attend seminar. Like yung sinasabi, sometimes, di ba, it takes one seminar to change your life. Sometimes, it takes one book to improve your life. So, wag tayo manghinayang doon sa gagastusin natin, bibili tayo ng libro, attend tayo ng seminar. Remember Chin Kitan, di ba? He shared it once sa book niya. Sabi niya, one of the persons na nakapagpabago ng buhay niya was Zig Ziglar. And he attended seminar. He paid I don't know kung 3,000, 5,000 natin binayad ni Chin Kitan. Pero from then on, nagsimula na mabago ang buhay niya. So that's personal development. Work on your personal development. Ano yung mga dapat mo pang matutunan sa buhay mo? So starting today, at least meron kang 30 minutes na learning time. Alam mo yon? Nagkaroon ka na ba ng learning time? Yung meron ka natutunan ng ibang bagay? So you allot 30 minutes. Meron tayong 24 hours a day, di ba? Anong ginagawa mo doon sa 24 hours a day? Yung 30 minutes ba hindi mo pwedeng ibigay to improve yourself? To read, to watch inspirational videos, to listen to podcasts, to listen to my videos, di ba? So, find time to have a learning time that is for your personal development. And also find time to, to visit places, to meet new people. Kasi yung bagong mga tao na nakakausap natin, somehow, after natin sila makausap, di ba gusto natin rin mag-improve ang sarili natin? Minsan na-amaze ako sa mga taong marunong bumigas sa mga words, marunong mag-MC. So parang, sabi ko na, nakakatuwa na, pero ako rin dapat, kaya kong bigasin yung words na yon, di ba? So hindi ako I'm not good in English, so I have people around me na nag-check ng mga binibigas ko. But anyway, so, you try, mag-allot for personal development, try to allot learning at least 30 minutes as your learning time. Alright? So, delivers, that's the prerequisite, or that's the requirement
in order for you to be successful. So bago mo sabihin sa sarili mo na bakit hindi ako nagiging successful, work on yourself first. Okay? So you try to improve your routine. Okay? So establish or build a system that will help you to finish tasks on time or earlier. And improve your values. Start working on your values. These are very important. Okay? And fourth is work on your personal development. Alright? So, pag nagawa mo na yan, nag-improve na yung sarili mo, in 6 months, success will be inviting you. Success is coming. Success is knocking at your door. Alright? So, okay. If you have other questions and kung gusto mong magpatulong, Doc D, I want to start working on myself. I don't know how. I don't know how I can do it. So, I can coach you. So, tawagan mo lang ako 0939-525-4311 or message mo ako sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga, FB account Gigi Sunga, para ma-schedule natin. I'm doing online coaching or personal coaching. And if you want to advertise your business, so gusto nyo i-vlog sa YouTube channel, message mo lang din ako. And tomorrow, nasa Robinsons Pampanga tayo for personal coaching. And Monday, nasa SM Cabanatuan na Basia tayo. Iko-coach natin yung isang OFW na galing Singapore, right? So, see you there sa Cabanatuan. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW o kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and Let's go.